Kasaysayan ng maituturing pagkakahalal kay Pope Francis. Ito ay dahil sa maraming pagbabago sa simbahang Katoliko na kanyang pinasimulan. Kabilang sa mga ito ay ang pagiging bukas, palad sa mga mamamayan at pangangalaga sa kalikasan. Dahil dito, walang dudang nakuha ng Santo Papa ang pagmamahal at respeto ng maraming mamamayan sa buong mundo. Sa pagpapatuloy ng ating Pope's Profile, magbabalik tanaw tayo sa mga pangyayaring nagmarka sa unang 100 araw ng pamumuno ni Pope Francis sa espesyal na report ni Benj Bondo. Kakaibang marka ang iginuhit ng pangalang Jorge Mario Bergoglio sa kasaysayan ng simbahang Katoliko. Higit pa rito, hindi maikakailang nakuha ng ika-266 na Santo Papa ang pagmamahal at respeto hindi lamang ng mga Katoliko, kundi maging ng buong mundo. At sa kanyang unang 100 araw bilang pinuno, hindi mabilang ang maraming pangyayaring naganap sa kauna-unahang pagkakataon. Napag-uusapan na rin lang ang pagiging una, si Cardinal Bergoglio ang kauna-unahang Santo Papa na gumamit ng pangalang Francis. Siya rin ang kauna-unahang Santo Papa na nagmula sa labas ng Europa. Hango ang kanyang pangalan kay Saint Francis of Assisi, ang patron ng kalikasan at ng mga hayop. Ngunit bukod sa pangalan, parehong may puso ang dalawang ito para sa mga mahihirap at naninindigan, para sa mga makabuluhang pagbabago sa lipunan. Mahalagang aral ng pananampalataya ang pagiging simple at mababang loob. At si Pope Francis, isang buhay na ehemplo ng mga ito. Pinili niyang manirahan sa isang simpleng apartment, ang Casa Santa Marta. Malayo ito sa marangyang Apostolic Palace na naging tahanan ng mga Santo Papa ang kanyang sinundan. Ito rin ang unang beses na naging advokasya ng isang Santo Papa ang pangangalaga sa kapaligiran. Kasabay nito, patuloy siyang nananawagan sa mga pinuno sa buong mundo na maging tagapangalaga ng kalikasan na isa sa mga pinakadakilang biyaya ng Panginoon sa sangkatauhan. Ang Santo Papa nakisakay rin sa kasiyahan ng nasa 35,000 bikers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Binasbasan niya sila kabilang na ang isang batang may kapansanan na kasama ng isang biker. Maging sa Twitterverse, trending ang mga saloobin ni Pope Francis. Dito lumutang ang social media bilang epektibong kasangkapan sa pagpapahatid ng mabuting balita. At ang kanyang mga tweet, libo-libo lang naman ang nagre-retweet. Sa kabila ng pagiging pinuno ng simbahang Katoliko, sinabi rin ni Pope Francis na ang katubusan ay hindi lamang para sa mga Katoliko, kundi para sa lahat, maging sa mga hindi mananampalataya. Ayon sa kanya, ang lahat ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Bilang pasasalamat sa biyayang ito, tungkulin ng bawat isa na gumawa ng kabutihan na siyang maghahatid ng kapayapaan sa mundo. At dahil sa kanyang magiliw na pakikihalubilo sa mga mamamayan, siya ang tinaguriang The People's Pope. Sa halip na sumakay sa bulletproof na Pope Mobile, ang isa sa mga pinakamakapangyarihang pinuno ng relihiyon sa buong mundo, naglalakad upang makadaupang palad ng mga mamamayan. Kaya naman para sa kanya, masasabing nag-iba ang kahulugan ng VIP. Very inspiring Pope. Walang iba kundi siya. Isang Santo Papang higit sa pagiging simbolo ng pananampalataya, huwaran ng kagandahang loob at pag-asang mula sa may kapal. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.